Yun, mating oh. Production type natin at saka yung ating vintage line. Yan. Yung mga breeders natin humahapon na. Yung itlog naman ngayon okay lang. Masama yung panahon kanina, no? Pero wala tayong problema kahit masama yung panahon. Kita nyo naman yung mga tubigan natin. May vitamins po yan, which is yun yung ginagamit namin every weekends, no? Every weekends hanggang Monday, gumagamit po kami ng breeder ADE. Yung purpose nun, para gumanda yung similya, no? At maganda pa rin yung pangingitlog nila kahit sobrang init or pangit yung panahon or umuulan, no? Ganyan po yung dapat gawin niyo sa inyong mga alaga, no? Hindi puro pakain lang. Abot naman sa sakit, no, kapag tag-ulan, yan, sipon, no, naiiwasan namin kasi nga mas napapalakas yung kanilang immune system, no, yung resistensya nila against sa mga sakit-sakit. Yan. Ano nga ba yung mga vitamins na yon? Yan, Progen Z yung gamit natin. Yan, Progen Z. At itong breeder ADE nakakatulong din para palakasin po yung immune system ng ating mga alaga, no? Pero mas napapalakas yung resistensya nila gamit yung Progen Z. Yan. Ganyan po kadali. At syempre, magandang pakain. Alam nyo ba, nung nagsisimula ako, pinapakain ko lang dati, mais, tahop, no? Kasi nga, wala naman akong pera pang tustos sa napakaraming native chickens natin dati. Yan. Yung problema nun, kasi nga, wala na silang, parang carbohydrates lang yung nakukuha nilang benepisyo doon sa kinakain nila. No, siguro may protein din, pero hindi gaano kataas na protina. Unlike sa magandang feeds, yan no, pang breeder na feeds, hindi lang pang breeder, premium quality din. Siyempre nakakatulong yon para pagandahin din po yung katawan nila, no? Kasi nga kahit anong gandang vitamins, kung hindi quality yung pinapakain mo, useless pa rin. Dapat maganda yung pinapakain, may vitamins, no? At siyempre kapag tag-ulan, no, may mga lamok-lamok, yan. Yung lamok pwedeng mag-cause ng fowlpox vaccine, fowlpox, I mean, no? Or bulutong, yan. Pero dito naiiwasan ko yung bulutong kasi nga naglalagay ako ng insecticide dito sa kanilang pugad, which is yun po yung WP85-7 ng Bayer. Yan. At naiiwasan yung lamok dito. At syempre yung mga nakakagat pa rin ng lamok, hindi po nagkaka-avian malaria dahil din po sa tulong ng Ornistat. Yan. Palagi po yung inuulit sa inyo. Napaka-importante po ng mga ganitong gawain. Simple lang. Hindi naman masyadong magastos. Yung gastos niya na yan, no, sa kanilang patubig. No, halimbawa dito, apat or dito, 6, no? Kada breeding pen, isang sisiw lang yan nila, no? Sa isang araw na pag-maintenance. Ganyan po. Everyday po, may pinoproduce itong ating mga alagang na manok ng itlog, no? So, bawing-bawi yung mga gastos natin dito. Yung iba naman, no, mga sinaunang nagmamanok, yung ginagawa nilang procedure, no, para maiwasan yung mga kagat ng lamok, mga insekto, ay nagpapausok sila, no? Which is okay lang para sa akin yan for 1 day or 2 days, no? Na matataboy mo. Parang tinataboy mo lang kasi yung mga insekto or mga lamok. Babalik din po yan, no? May mga anak pa yan sila. Yan, pwedeng balikan. Unlike sa insecticide, andyan lang yung insecticide, no? Tatagal yan ng buwan, no? Weeks or buwan. Matagal. Mura lang naman yung insecticide, no? At yung sinasabi kong 7WP85 ng Bayer, hindi po nakakasama yun sa manok. Tested ko na. Kahit ipulbo mo yan direct sa manok mo, okay na okay lang. Which is, yun din po yung ginagamit ko. Kung halimbawa may nagkakaburtong sa kanila, no? Napapansin ko kasi minsan, kapag hindi po kayo nag-maintain ng ganun, ay marami pong kuto sa inyong manukan, no? At yung kuto na yon, makikita nyo yan sa cellphone nyo. Napapansin nyo yung cellphone nyo, meron ng mga kuto. Yun na po yung mga sinyales na marami ng kuto sa inyong manukan. Ganitong pasilungan lang, okay lang. Wag lang po yung sobrang taas, no? Kasi nga kapag sobrang taas naman yung pasilungan, ay yung salibo po, no? Or yung hamog papasok po sa inyong manukan, no? Yan, wala pong nanghihina dito. Yan. At syempre, mamaya maintenance pala ako, no? Mamayang gabi. Tignan nyo na lang bukas yung kanilang mga
mga tahid po, no, tatanggalin natin yan. Gamit lang po yung lagare na pangbakal. Yan yung kanyang bala lang po. Yan. So, kasi kapag yung cutter mismo ay talagang sumusurrender sa tigas ng mga tahid nitong ating mga alagang tandang. Napapansin ko kasi minsan, kahit bata pa yung hens, no, ay nakakalbo. Yan. After na kapag wala na silang balahibo, nasusugatan sila dahil po sa tahid ng ating mga roosters. Okay lang yung naghahabol, wala na po yung tahid. Yan. So mamaya tatapusin natin to. Kunti lang naman yung tandang dito sa ating manukan, no? Yan, yung importante lang ay ma-okay sila, yung mga hens natin. No, kasi nga kapag ganun po yung mangyayari, kapag nag-mate po yung sobrang tulis na ng kanilang tandang at ng tahid, no, ay pwede pong masugatan yung hens. And kapag nasugatan yan, hindi mangingitlog dahil nga super stress sa sakit ng nararamdaman niya sa kanyang sugat. Yan. Yun lang naman yung mga ginagawa ko dito. At syempre yung pagkainan nila at saka patubigan, dapat hindi po yan mababasa during ulan, no? Kasi kapag nabasa din po yan, syempre yung tubigan nila magko-contaminate, no? Gamit yung tubig ulan. So hindi naman natin malalaman kung malinis pa yung tubig ulan na yan, no? Kasi nga yung tubig ulan minsan nagdadala din po ng yung acid rains, no? Na pwedeng makasama sa kalusugan ng manok natin. Yan. At syempre yung pagkainan nila dapat hindi din po nababasa. Dapat may pasilungan. Yung purpose niyan ng pagkainan nila na dapat po hindi mabasa ay syempre hindi po masayang yung gastos natin. No, kasi nga kapag nabasa po yan, may mga manok tayo katulad dito sa manukan natin na hindi na po sanay sa wet feeding. Yan, kapag hindi po sanay sa wet feeding, syempre hindi po yan basta-basta kakain ng mga basang pagkain. Yung sa kanila ay dry feeding po yung nakasanayan dito. Dry feeding para less effort. And syempre, yung kapag inuho naman yung manok natin, dami naman nilang source of water dito, no? Hindi naman basta-basta yung patubigan natin dito, dami din naman, no? Kasi nga yung manok natin malakas din po yang uminom ng tubig, no? At syempre dapat hindi sila maubusan ng tubig, no? Kasi nga kahit umuulan may mga stagnant water, pero pag malinis palagi yung tubig na binibigay mo sa kanya, doon talaga siya iinom kahit may stagnant water pa, no? Yun po yung tandaan natin. Yan. Kapag malakas po uminom yung mga manok ninyo, no? Malaking tulong din po 'yon sa kanilang pag-produce ng itlog, no? Hindi lang sa pag-produce ng itlog, pati din po sa pag-produce ng similya, no? Sa sperm ng mga alaga natin, no? Yan, no? Ganda ng mga tandang natin dito. Sobrang lakas din pong mag-mate, no? Yan, no? Sasummarize ko lang yung mga sinabi ko, magandang pagkain, no? May maintenance, may vitamins, yan, magandang pasilungan, hindi sila nababasa. Yan. At syempre, tutok pa rin dapat sa pag-alaga ng inyong mga manok. Kasi nga, kayo lang po yung makakatulong sa manok ninyo, no? Pag maganda po yung trato niyo sa manok ninyo, maganda yung pag-aalaga, syempre maganda din po yung balik sa inyo. Which is magandang produksyon yung aking minimin na ibabalik sa inyo. Magandang produksyon, syempre magandang ani dito sa chicken farming. So, yung mga sinasabi ko po, no, ay pwede pong gawin sa lahat ng klaseng manok. Yung mga giants. Yan. Itong darag natin, immune na to sa init tsaka sa ulan, no? Yan. Walang problema yan sa kanya. And syempre, kahit mga native chickens, no, nagkakasakit pa rin. Pero kailangan natin gamutin. Yan. Kapag nagamot po yan, gumaling, medyo mahirap na po yung magkasakit ulit, no? Yan. Lalo na magbakuna talaga. Yan, para sure, no, na maging successful yung inyong chicken farming.